sa immigration kanina. So kakapasok lang namin dito sa boarding gates. Grabe, ang daming tao. Ang taas ng pila sa immigration. Jay, ayaw pag, Jay, kihadlok kahit lang taon, Jay, mara kayo mag-hip-hop, mara kayo mag-sayap. Ayaw mga dyan. Guys, shout out sa New Era guys. Ba't yung binaligtad yung talim? Yung bulsa. Yung bulsa niyang ganyan. Dapat pa ganyan dun sa likod kasi. Nabaliktad tuloy yung damit niya. Baliktad tuloy yung damit. Ayan. Eh, explain ko na bakit ko na ginawa yung sa intro ng video. Diba ganito? Ang bulsa. Lawan natin para kita ng New Era yan. New Era, diba ganyan ang t-shirt nyo? Bakit yung bulsa sa likod? Mga client alien, pag ganyan yung mga diba pag ganyan, diba? Pakaantok ang Like that. nagtahi. Pero joke lang, super quality ng New Era. Kumusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, ang Kanta Kwento. Maaring ang kwento natin ngayon ay makapagpataas ng kilay, lalo na sa mga fans ng Sweet Notes Duo, ang real-life couple na sina BJ at Charlotte. Pero bago natin umpisahan ang ating kwento, maglalambing lang ako sa inyo mga kakwento na mag-like, share, at subscribe bilang suporta sa ating channel. Nirerespeto ko ang bawat isa sa inyong mga komento, mapanegatibo man o positibo, at nagpapasalamat ako sa inyo mga kakwento. Kaya samahan niyo ako hanggang sa dulo ng ating video. Ngayon, ating pag-aaralan ang mga negatibong komento patungkol sa ating hinahangaang Sweet Notes music. Marahil alam naman nating lahat na sila ay duo lamang at tanging kabanda nila ay ang kanilang laptop o equipment, at aminado naman po sila dito. Ngayon ay basahin natin ang pahayag ng ating mga kakwento. Ito nga ang kanilang mga pahayag. Videoke couple, gumagamit ng auto-tune yan. Okay ito kesa Sweet Notes auto-tune at France na tunog lata. Keep it up, Mission Souls. Tigilan mo kasi auto-tune pag fake, palayasin ka talaga. They are electronic device or software program that digitally stores sound for modification and playback through a synthesizer. Noong paumpisa pa lang kasi sila di pa gaano kagaling tonohan yan kaka-practice at motivation medyo nagka-twist na kantahan niya, kaya nga minsan ina-adjust na lang din sa auto-tune. Don P2, mas okay real voice kasi auto-tune yan Sweet Notes talaga observe nyo pero goods naman kahit ganun. Kahit naman siguro auto-tune man o hindi, goods naman pakinggan, sir, okay na rin po. Buti may tumanggap pa sa'yo, boses ipis ka, nakakainis. Malaking bagay talaga pag may mixer, natitimpla ang boses. Okay naman, parang videoke lang yung tunog, gayang-gaya yung original. Sana may twist ng konti para hindi hawig sa original na kumanta. Yan ang totoong mag-voice unlike kina BJ may enhancer pero goods naman din. Actually dahil sa mixer na gamit ay nadadaya ang boses pansin nyo medyo malayo sa speaking voice niya, just saying lang po. Pakinggan natin ang paliwanag ni BJ patungkol sa paggamit nila ng mixer. Excuse me ha, may isipan kasi ako. Ayun, pagka-uwi niya, doon kami nagkakilala sa banda, pumasok siya sa banda namin, tapos mga ilang taon pa yun, nag-decide kami na i-try namin kasi meron akong isang ninong sa Jensen na yung tawag kasi sa amin sequencer. Yung sequencer is yung sequencerista is yung may instrument ka, either keyboard or guitar, tapos yung accompaniment mo is tracks, yung MIDI na piniplay mo sa computer. Yung tawag dun -2. Kasi yung -1 vocals lang yung wala, pero yung -2 walang vocals at saka walang guitars. Yun yung ginagawa ko sa mga tracks ko, pero meron naman akong tracks na may guitars, pero madalas wala, ay almost wala, kasi piniplay ko siya ng God Bless You. Yun, yung tawag sa amin sequencerista. Iba yung nagbibidyoke lang, kasi yung mga nagbibidyoke wala yung mga instruments. Yung sa amin naman,
yung sinasabi nila, nagbibidyoke lang daw kami. Iba din po yun kasi pag magbibidyoke ka sa videoke machine, wala ka namang instrument na ginagamit, diba? Tapos, kumpleto yung lahat. Yung tunog ng -1, may gitara, lahat. Kumpleto yan. Pero sa amin, sa mga tracks ko, may mga tracks kami na piniplay ko talaga ng live yung guitars. Tapos, yun, tawag doon is sequencer. May isa akong ninong sa Jensen dati na marunong talaga mag-sequencer. Gitarista siya, si Kuya G. Ford. Magaling yun, sobrang galing talaga. Isa yun sa mga nagturo sa akin sa sequencer. Tapos, naisipan namin, Charlotte, itry nga natin ito mag-sequencer. Kasi, ewan ko kung ano yung nag-trigger sa utak ko. Basta gusto ko lang siyang subukan kasi ako kasi sobra po akong curious sa lahat ng bagay. Hindi nyo lang siguro mapansin, pero sobra po akong curious sa lahat. Gusto kong malaman lahat kung bakit nagkakaganito, bakit nagkakaganyan. Kahit hindi ko siya tinatanong verbally, pero tumatakbo sa isip ko yung mga ganun. Kaya yun, sinubukan namin mag-sequencer. Nagustuhan ko. Nag-edit na ako ng mga MIDI. Ginagawa ko siyang pangit pa yung MIDI namin dati kasi wala pa akong wala pa akong idea. Kulang pa ako sa research. At saka kulang pa yung gamit ko talaga. Yung computer ko is dual core. So hindi ako makapag-install ng magagandang mga software. So yung pinaka-software ko talaga yung mumurahin kumbaga. Yung confident namin mag-sequencer ni Charlotte kasi may nag-appreciate na sa amin at may tumatanggap na dalawang dahil sa Fishcot nadagdagan ng isa pa. So dalawang bar sa Jensen na tinanggap kami na sequencer band. Yung dalawa lang duo. Hindi pa nga Sweet Notes Music yung pangalan namin dati, Sweet Notes Duo Jensen. Yan. Ayun o. Tingnan nyo ako. Tingnan nyo. Yan. Ito yung bar dati na sinasabi ko. Ayan o. Ayan, sa Fishcot. Ito yung Fishcot na sinasabi ko. Fishcot yan, maliit pa. Yan. Yung mga ina-adjust ko dyan, yan yung sinasabi ko maliit na mixer. Diba? Tapos ito naman yung isang bar sa gato. Excuse me. So ayun na nga guys, gusto na namin mag-sequencer kasi nga okay din pala. Yung out of curiosity, try namin mag-sequencer. Tumakbo siya. So okay pala. Pag may pwesto ka na. So yun, tinuloy-tuloy namin. Dito na nag-start. Kasi may naghahanap na duo na sequencer lang, yung laptop. Husband and wife pa talaga yung hinahanap. So eksakto. Kami ni Charlotte, kasal na ba kami nun? Doon sa China, doon ko na siya talagang inaral mabuti yung sequencer. Yung mga MIDI, yung mga plugins, yung mga paano gumawa ng MIDI, paano mag-program, yung mga technique. Doon siya, inaral ko talaga siya kasi wala naman akong ibang trabaho sa China kundi ganito lang. Computer tsaka tugtog lang. Tapos yung tugtugan namin sa China, magaan lang kasi nasa lobby lang kami. So sa mga Chinese, mahilig kasi sila maglagay ng entertainer, mga singer sa lobby ng hotel. So sa lobby kami nakatugtog. Walang pumapansin sa amin. May padaan-daan lang ng mga guest galing sa front desk. Tapos dinadaanan lang kami. Pag may mga nakakaintindi ng English, or meron din naman kaming mga Chinese song, pero may mga time na dumadaan yung mga foreigner, na-appreciate nila. Okay, na-appreciate nila. Parang sarap sa pakiramdam. Yan, nag-start kami ng ganun. Nag-practice ako yung mga explore. Doon ko siya na-practice. Dumami yung mga files ko kasi wala akong ibang ginagawa. Yung trabaho namin, 7 to 9 p.m. Pagkatapos niyan, uwi na kami sa bahay na magdamag computer. So, yun. Doon ko siya naaral talaga sa So, sabi ko, sana pag-uwi ko sa Pilipinas, may tatanggap pa rin sa amin na bar. So, ayun.
nag-research ako hanggang nag-improve yung ano ko, yung pag-sequencer ko. At meron din ako mga natulungan ng mga sequencerista din, yung mga gusto magpaturo tsaka gusto magpa-set up ng MIDI. Tinuruan ko din, tinulungan ko via online. Yung kinokontrol ko yung mga may mga ginagawa kami dati na kahit nasa Japan sila, nandito, tapos kami nasa China. Kinokontrol ko yung mga laptop nila para ma-set up yung mga MIDI kasi ano siya, nakakalito siya pag one by one mo siyang i-explain kung paano gawin. So yun sa akin yung ginagawa ko, kinokontrol ko na lang. Meron namang mga ganong mga application. So ayun. Inuulit ko mga kakwento, ano pa man ang kanilang pamamaraan sa pag-awit o pagkanta, ang mahalaga dito ay napapahatid nila ang mensahe ng awitin sa maganda nilang paraan. Lahat ng paraan na ito ay parte ng kanilang talento. Sa mga nagsasabing nandadaya sila dahil sa paggamit ng auto-tune, para sa akin ay hindi na ito mahalaga. Simula ng aking makilala ang Sweet Notes ay mula noon hanggang ngayon ay same pa rin ang boses at atake nila sa mga kino-cover nilang kanta. Kayo mga kakwento, komento nyo ang opinyon nyo patungkol dito at akin itong babasahin isa-isa at pupusuan. Masaya ako makipagtalakayan sa inyo mga kakwento. Sabay hingi ko na rin ang inyong like, share, at subscribe. Kung meron po kayo mga shoutout, mga kakwento, komento nyo na din ito at kung may nais kayo na ikanta kwento natin sa susunod na upload, kaya mga kakwento salamat sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng ating video. Muli, ito ang Kanta Kwento. Just put your hand in mine, and I'll show you how to do it.